Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Ngayon, i-recap ko para sa inyo ang isang pelikula na ang title ay American Made. Isang pelikulang action at crime na nagsasabi sa kwento ng isang smuggler na yumaman ng husto habang nagtatrabaho para sa cartel, kabilang si Pablo Escobar, ang CIA, at marami pang iba. Kaya umupo ka, mag-relax, at alam kong magugustuhan mo ang isang ito. Batay sa isang totoong kwento, nagsisimula ang pelikula noong 1978 habang nagtatrabaho si Barry Seal bilang isang piloto para sa Transworld Airlines. Siya ang nagpapalipad ng eroplano habang ang kanyang co-pilot ay natutulog. Gusto niyang pagtripan ang kanyang co-pilot at habang ang lahat ay natutulog, inalis niya ang autopilot at sinimulang paandarin ng accelerator at inalog ang pamatok o manibela na nagpagising sa lahat. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin dahil sa kaguluhan at nagsimulang pagtawanan ng mga pasahero. Pagdating sa bahay, makikita natin ang kanyang asawa na si Lucy, may 2 anak sila at may susunod pa. Isang gabi, habang nasa bar, natagpuan si Barry ng isang lalaking nagsasabi na ang kanyang pangalan ay Monty Schaefer. Pamilyar siya sa trabaho ni Barry bilang isang piloto at sa gayon, nag-aalok sa kanya si Monty ng pagkakataong kumita ng mas mahusay na pera sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga reconnaissance mission para sa CIA sa isang mas maliit na eroplano na may mga kamera. Kinumbinsi ni Monty si Barry na siya ay magtatrabaho para sa mabubuting tao, ngunit ito ay kailangang ganap na itago kahit nasa kanyang sariling pamilya. Pagkatapos ay hinayaan niya si Barry na gamitin ang eroplano. Sa pagsisimula niya sa kanyang bagong trabaho, nagsimulang gumawa si Barry ng mga tape na nagdodokumento sa kanyang mga paglalakbay at sa kanyang bagong trabaho. Lumipad siya sa Guatemala, ngunit binaril siya ng mga sundalo doon habang dumaraan siya para kumuha ng mga larawan. Sunod na pinuntahan niya ang Honduras at ganon din ang nangyari, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga larawang kinunan ay napakahusay at pinuri siya ng pinuno ng CIA para sa kanyang mga kasanayan. Ang El Salvador ang huli, ngunit sa pagkakataong ito, isang turret ang bumaril sa kanya at tinamaan ang kanyang plane propeller at nagsimula itong umapoy. Pinatay niya ang apoy ngunit hindi muling bumukas ang propeller. Sa kabutihang palad, nagawa niyang lumipad gamit ang isang propeller at maligtas ang sarili. Si Monty ay labis na humanga sa mga larawang ibinigay ni Barry sa kanya at ang CIA ay nagtalaga kay Barry ng bagong gawain ng pagiging bagman sa pagitan ng CIA at ni General Manuel Noriega sa Panama. Nagbaba siya ng ilang droga at bilang kapalit, nakuha nila ang impormasyon tungkol sa lahat ng mga komunista. Paulit-ulit niyang ginagawa ang pag-drop off hanggang sa dumating ang isa sa kanyang mga misyon. Hiniling ng 2 lalaki kay Barry na sumakay sa kanilang kotse, dinala siya sa isang mansyon na pag-aari ng kartel ng Medellin. Siya ay dinala sa itaas at nakilala si George, isang tagapagtatag ng kartel na kinabibilangan din ni Pablo Escobar. Alam na niya halos lahat ng detalye sa buhay ni Barry. At nais niyang maipasok ang kanilang mga ipinagbabawal na gamot sa Estados Unidos at humingi ng tulong kay Barry kapalit ng kayamanan. Dinala niya siya sa isang helicopter ride at ipinakita ang buong kagubatan na puno ng ipinagbabawal na gamot. Ipinakilala niya si Barry kay Pablo Escobar at sinabi sa kanya ang tungkol sa mga nakaraang nabigong pagtatangka. Kailangan niya ang tulong ni Barry na dalhin ang mga gamot sa loob ng US at inalok siya ng $2,000 kada kilo. Hindi makapaniwala si Barry at pumayag siyang tumulong. Naglagay siya ng 300 kilo ng coke sa kanyang eroplano at pinatulak ang eroplano sa gilid ng runway. Ini-start ni Barry ang kanyang makina at nagsimulang mag-take off. Ang mga lalaki ay tumaya sa kanya kung siya ay babagsak o hindi. Pinilit niya ang kanyang eroplano sa limitasyon at nagawang lagpasan ang linya ng mga puno at nagawa niyang hilahin pataas ang eroplano at ipagpatuloy ang kanyang paglipad. Bumalik siya sa US at nakarating sa isang tiwangwang na lokasyon. Binuksan niya ang isang lihim na hatch at sinimulang ihagis ang coke na nakatali sa mga life jacket mula rito. Nagsimulang kunin ng mga lalaki na nasa lupa ang mga bag at nagtagumpay ang misyon. Pinagtitiwalaan na ngayon si Barry ng cartel, kaya siya ay bumalik sa kanila at inabot ang isang backpack na puno ng pera. Gayunpaman, ang DEA ay sumalakay sa kanilang compound at si Barry ay nasa loob. Matapos makarinig ng mga putok ng baril, nagsimula siyang magpanik at kalaunan ay naaresto. Si Pablo at ang kanyang mga tauhan ay inaresto rin, ngunit agad na pinalaya, marahil mula sa panunuhol sa hukom. Nahanap ni Monty si Barry sa kanyang selda at sinabi sa kanya na may paraan para maalis siya sa gulo na ito. Ipinaliwanag niya na ang mga taong kinukunan niya ng litrato ay isang grupo ng mga komunista na tinawag ang kanilang sarili na mga Sandinista. Nagawa nilang magsama-sama at kontrolin ang isang lugar na tinatawag na Nicaragua.
Ito ang unang matagumpay na revolusyon sa Central America, kaya gusto nilang tulungan ni Barry ang mga mandirigma ng kalayaan ng Nicaragua na labanan ang mga komunista. Dahil ang populasyon ng Amerika ay natatakot sa isa pang mala-Vietnam na digmaan, hindi nila hinayaan ang mga politiko sa kanilang paraan. Kaya't para matustusan ng mga baril ang mga mandirigma ng kalayaan at kung ano pa ang kailangan, inutusan nila si Barry na gawin ito. Pumayag siyang tumulong at umuwi siya ng bahay at sinabihan ng kanyang asawa na mare-raid ang kanyang bahay. Hinimok ni Barry si Lucy at ang mga bata na ayusin ang kanilang mga gamit para makalipat sila ng lugar. Sa kabila ng pagtatanong ni Lucy, iginiit ni Barry na hindi niya pwedeng sabihin ang kahit na ano na humantong sa pagkawala ng tiwala niya sa kanya. Lumipat ang pamilya niya sa Nena, Arkansas. At si Barry ay dinala sa isang paliparan ni Monty at sinabihan siyang, sa iyo na ang lahat ng ito, kasama ang lahat sa pagitan dito at ng iyong bahay, halos 2,000 ektarya. Ngunit hindi siya makapaniwala, pagmamayari ko ang lahat ng ito. Itong buong airport, ang mga eroplano at kagamitan ay kanya rin. Pagkatapos ay binigyan siya ng isang mapa na may mga lokasyon ng bawat ahensyang nagpapatupad ng batas at kung saan sila nagbabantay. Alam na niya ngayon ng eksakto kung paano lumibot sa bawat ahensya nang hindi natutukoy. Ibinalik pa nga sa kanya ang mga pera na natanggap niya mula sa mga Colombian at tinanggap ang kanyang assignment. Umuwi siya sa kanyang asawa na nagrereklamo tungkol sa walang washing machine o anumang magagamit sa bahay. Nagsimula siyang maghagis ng pera at ipinakita sa kanya ang bag na naglalaman ng pera. At binanggit niya sa kanya na siya ay nagtatrabaho para sa CIA. Nagsimula siya sa kanyang unang paglipad upang makipagkita sa mga contrast, ngunit nagtatapos ito sa pagnanakaw nila sa kanyang mga gamit sa halip na kunin ang mga baril. Tinawagan ni Barry si Monty at sinabi sa kanya na mas interesado sila sa kanyang sapatos kaysa sa mga baril. Pumunta siya para sa isa pang pulong, ngunit sa pagkakataong ito ay nahanap niya si George at natutuwa siyang makakita ng pamilyar na mukha. Ang cartel pagkatapos ay sumang-ayon sa kanya. Dinala ni Barry ang mga baril sa Mena, gamit ang intel ni Monty, nalampasan niya ang anumang pagpapatupad ng batas at pumunta sa Medellin at ibinigay ang mga baril sa cartel. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga coke at pumunta sa Panama upang mag-refill sa ilalim ng proteksyon ng kanyang dating kaibigan na nakakuha ng promosyon na ngayon ay isang general, pero syempre, may parte din siya dito. At sa pagbabalik niya, itinatapon niya ang mga dala niyang coke sa latian ng Louisiana. Lumaki ang kanyang operasyon, kaya kinailangan niya ng tulong. Kumuha si Barry ng 4 na iba pang lalaki upang tulungan siya sa kanyang mga paglalakbay nang mapagtanto niya na ang trabaho ay mahirap para sa isang tao lang. Lumilipad sila sa magkahiwalay na eroplano sa kanilang mga misyon at lahat sila ay mga kaibigan ni Barry. Pagkatapos ay hiniling ni Monty kay Barry na magdala ng ilan sa mga contrast sa US para sa bagong itinatag na base ng pagsasanay ng CIA. Itinayo nila ito sa lupain ni Barry at pagdating, tumakas ang ilan sa mga lalaki. Lumago ng husto ang negosyo ni Barry kaya mas marami siyang ipinapadalang baril, magdala ng mas maraming tao, kumuha ng litrato, at kumuha ng intel habang nagde-deliver ng coke sa daan. Kailangan niyang linisin ang mga pera, kaya nagsimula siyang magbukas ng mga storefront at nagsimula siyang mag-ambag sa komunidad at magbigay ng higit pa para sa kanyang pamilya habang walang kahihiyan ding nagpapakasawa sa kanyang kayamanan at iset up ang buong bayan gamit ang isang nakatutuwang cash flow. Marami siyang pera sa lahat ng dako na hindi niya alam kung ano ang gagawin dito o saan niya ito itatago. Sa kalaunan, ang pamilya ay binisita ng freeloading na kapatid ni Lucy na si JB. Si Barry ay hindi natutuwa sa kanya at sinabi ni Lucy kay JB na kailangan niyang magtrabaho, kaya itinakda siya ni Barry na magtrabaho sa paliparan. Nakahanap si JB ng pera na itinago ni Barry sa garahe niya, kaya ginamit niya ito upang bumili ng bagong kotse at dumiskarte ng babae. Ang DEA ay nagsimulang makahabol at napansin ang mga eroplanong nakakalusot sa hangganan. Sinimulan nilang sundan ang mga piloto, ngunit ang mga eroplano ay may mas maraming gasolina kaysa sa mga mas bagong magarbong jet at sa makatuwid ay mas maraming airtime na humahantong sa kanila upang makalayo. Inimbestigahan din ng FBI ang pananalapi ng buong bayan ng Mina at napagtanto na ang pera ay bumubulusok dito. Bumalik sa Mina, si Barry ay sinundo ng may-ari ng bangko at ipinakita ang isang vault na ginawa lamang para kay Barry. Ang parehong ahente ng FBI ay nagpasya na maglibot sa Mina. Tumingin siya sa paligid at nakita ang mga magagandang institute, payphone at lahat ay nagmamaneho sa paligid na may mga mamahaling kotse. Nang maglaon habang nasa isang misyon, si Barry ay sinundan ng DEA at nagpasya na sadyang ibagsak ang kanyang eroplano sa lupa. Nawalan siya ng malaking halaga ng coke, ngunit nagawa niyang makatakas.
Samantala, nagkaproblema ang kartel nang magpasya si Pablo Escobar na magdeklara ng digmaan sa gobyerno ng Colombia. Nagre-resulta ito sa pagpapaalis ng kartel sa Colombia. Ang tanging available na lugar para magdala ng coke ay sa Nicaragua. Nakipagpulong sa kanila si Barry para ayusin ang mga issue. Kasabay nito, inaresto si JB ng sheriff matapos siyang mahuli na may dalang bag na puno ng pera. Matapos piyansahan si JB, dinala siya ni Barry sa isang hiwalay na kotse para makaalis siya at huwag na muling babalik. Sinumpa ni JB si Barry at nagmaneho palayo para lamang masabugan ng isang bomba ang kotse. Hindi si Barry ang naglagay ng bomba, nalaman ng kartel na si JB ay gumagawa ng mga kalokohan, kaya pinabagsak nila ito. Itinago ni Barry ang sasakyan sa pamamagitan ng pagtatapon nito sa kakahuyan. Pagkatapos, nakipagpulong si Monty sa pinuno ng CIA na nagsabi sa kanya na hindi siya masaya tungkol sa kung paano napupunta sa kartel ang kalahati ng mga baril. Kaya sinabihan niya ito na kanselahin kaagad ang operasyon. Nagkita sina Barry at Monty upang pag-usapan kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Monty na umalis ang mga contrast dahil hindi na sila interesado sa pakikipaglaban. Ang CIA pagkatapos ay nagbigay ng mga burn bags sa bawat miyembro. Ang mga tagubilin ay ilagay ang anumang bagay na may pangalang Barry upang alisin ito. Alam ni Barry na siya ay nakaset up at sinubukang ilipat ang buong imbakan ng mga baril sa labas ng kanyang airport. Habang sinisimulan niyang ikarga ang mga gamit sa truck, biglang pumasok ang DEA. Itinaas ni Barry ang kanyang mga kamay at pumasok din ang ATF. Sa sobrang sikat ni Barry, pati pulisya ng estado at ang FBI ay dumating din na nagsasabi na si Barry ay kailangan nilang hulihin. Lahat ng 4 na ahensyang nagpapatupad ng batas ay dinadala si Barry sa opisina ng pangkalahatang abogado ng estado na nagngangalang Dana C. Bota, ang State Attorney General. Gagawin niya ang lahat upang makulong si Barry ng habang buhay sa kulungan. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng agarang tawag mula sa gobernador. Pinalabas sila ng silid at habang naghihintay silang lahat sa labas, inalok sila ni Barry ng Cadillac para sa kanilang mga problema sa pagdala sa kanya doon. Bibigyan niya silang lahat ng kayamanan. Ngunit, pinagtatawanan lang nila siya hanggang sa lumabas si Dana C. Bota at sinabihan ng trooper ng estado na palayain siya. Nagreklamo ang lahat ng ahensya ngunit wala silang magagawa tungkol dito. Pagkatapos ay dinala si Barry ng 2 lalaki sa isang kotse. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari at habang ang 2 pang tao ay pumasok din sa loob ng sasakyan, huminto sila sa mga tarangkahan ng White House. Hindi makapaniwala si Barry sa kanyang nakikita at umupo siya sa loob ng White House. Siya ay isinama sa isang pulong kung saan ang pinuno ng DEA ay gustong wakasan ang Medellin Cartel habang ang koronel ay gustong patunayan na ang mga komunista sa Central America ay sangkot sa kalakalan ng droga. Pagkatapos, nagkaroon sila ng pribadong pag-uusap kasama si Barry kung saan sinabi nila sa kanya na ipagpapatuloy niya ang pakikitungo sa kartel para sa kapakanan ng kanyang bansa. Sumang-ayon siya at nagsimulang magtrabaho para sa White House. Binigyan siya ng tungkulin sa ilalim ng administrasyon ni Ronald Reagan na mangalap ng dumi sa mga Sandinista na lahat ay pinaniniwala ang mga drug trafficker. Nag-set up sila ng mga kamera sa isang eroplano para makakuha si Barry ng mga larawan bilang patunay. Ngunit sinabi sa kanya ng kanyang co-pilot na kung mahahanap ng kartel ang mga kamera, siguradong yari sila. Pagkatapos, si Barry ay nagsimulang tumungo sa kartel. Sa sandaling makarating sila, siya at ang kanyang co-pilot ay takot na mamatay sa pamamagitan ng isang hukbo na naghihintay sa kanila sa airstrip. Pagbaba nila ng gate, pinagbantaan sila ng hukbo mula sa mga baril na nakatutok sa kanila. Sinabi sa kanila ni Barry na kaibigan niya si Pablo Escobar, ngunit hindi sila nakikinig. Tinignan nila ang eroplano habang si George ay dumating sa eksena. Nakahinga ng maluwag si Barry nang makita ang isang pamilyar na mukha, ngunit inutusan ni George ang lalaki na patayin si Barry. Ngunit, lumalabas na ito ay isang biro lamang kaya pinagtawanan siya ni George. Ang co-pilot ay napaihi sa kanyang pantalon dahil sa takot, habang si George ay tumatawa ng husto. Nakipagkita si Barry kay Pablo na nagtitiwala pa rin sa kanya. Agad nilang sinimulan ng pagkarga ng coke sa eroplano. Kinukuhanan ng co-pilot ang pinakamagandang larawan ng pinuno ng mga komunista, sina Pablo at George. At makikitang nakangiti si Barry dahil natakasan niya ang lahat. Ang White House mamaya ay naglalabas ng mga larawan bilang propaganda at si Barry ay makikita din sa mga larawan. Sinabi nila sa kanya na hindi sila dapat lumabas sa publiko dahil ang mga litrato ay inilabas na sa balita at manatili sa kanilang bahay hanggang mahuli ang mga miyembro ng kartel. Ang DEA pagkatapos ay agad na pumunta sa bahay ni Barry at kinuha ang lahat ng pera at ginto na makikita nila.
Dinala ni Lucy ang mga bata pabalik sa kanilang lumang tahanan sa Louisiana habang si Barry ay nanatili sa korte. Hindi sumusuko si Sibota sa pag-usig kay Barry. Bagamat hinatulan ng hukom si Barry ng 1,000 oras lamang ng serbisyo sa komunidad, hindi nasisiyahan si Sibota sa resultang iyon ngunit pinatahimik siya nito. Palipat-lipat ng hotel si Barry tuwing gabi dahil alam niyang hinahanap siya ng mga tauhan ng kartel. Isang gabi, nilapitan siya ng mga hitman na ipinadala ni Pablo Escobar sa kanyang sasakyan at pagkatapos ay pinatumba siya. Sa huling eksena ng pelikula, nagpapakita na si Monty ay na-promote matapos imungkahin na kunin nila ang mga Iranian para bigyan ng armas ang Contras. Pagkatapos, ang mga reporter na nagtatanong sa mga politiko kung sila ay kasangkot sa pagsasabuatan sa pagitan ng mga Contras sa US, habang sila ay nakangisi sa tanong ng reporter. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.